Sa tingin mo ba ang space race ay tungkol lang sa pagpunta sa Mars? Paano kung isa lamang itong malaking palabas para itago ang isang mas malalim at mas nakakatakot na sabuatan? Maligayang pagdating sa Dunong Fact! Sa bawat paglipat ng Ma-Falcon 9 rocket na umabot na sa mahigit 300 matagumpay na paglulunsad, na mamangha tayo sa pangarap na maging intergalactic species. Pero kailangan nating basagin ang ilusyong iyon ngayon din. Ang makamanghamanghang rocket launch na ito ay hindi lang tungkol sa pagtakas sa ating daigdig, ito ay tungkol sa tahimik na monopolyo at pagkontrol dito. Habang nakatingin ang buong mundo sa mabituin at nangangarap nga kolonya sa ibang planeta, isang masalimuot na lambat ng teknolohiya ang unti-anting bumabalot sa ating mismong atmosfera. Ito ang simula ngang isang bagong panahon kung saan ang kalawakan ay hindi na isang pampublikong espasyo, kundi isang pribadong infrastruktura na idinisenyo upang hawakan ang lig ng pandaigdigang komunikasyon. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga galaw sa Wall Street. Ang nga bilyonaryong mamumuhunan at malalaking institusyon ng pananalapi ay hindi magtatapon ngang bilyon-bilyong pera para lamang sa isang sci-fi na pangarap na walang kasiguruhan. Binigyan nila ang SpaceX ng napakalaking valuation na umaabot sa halos $200 bilyong hindi para makita tayong nagbabakasyon sa Mars o nagtatayong nga dome sa buwan. Gumagalah ang ganito kalaking pera dahil sa isang nakikitang monopolyo na malapit nang mangyari. Hindi sila bumibili ng tiket papuntang kalawakan. Binibili nila ang eksklusibong kontrol sa isang higanteng makinaryang magbabago sa mismong pundasyon ng pandaigdigang kalakalan. Ang bawat dolyar na ipinapasok ng mga mamumuhunan ay isang taya sa pag-ari ng pinakamahalagang lagusan ng impormasyon sa hinaharap, isang lagusan na walang sinuman sa lupa ang makakaiwas. Ang mapait at malinaw na katotohanan ay ito. Ang pangunahing produkto ng SpaceX ay hindi ang mga naglalakihang rocket na nagdadala ng kargamento sa orbit. Ang tunay nilang produkto ay ang pahlihang isang hindi nakikitang sapot na walang awang bumabalot sa buong planeta natin. Sa kasalukuyang tala, tahimik na silang nag-deploy ng higit sa 5,500 active Starlink satellites sa low Earth orbit. Hindi lang ito simpleng internet provider. Tahimik nilang install ang isang bagong operating system para sa buong Earth. Sa malapit na hinaharap, sinumang individual, soberanong bansa, o advanced AI system na gustong kumonekta sa global network ay mapipilitang dumaan dito at magbayad ng tinatawag nating space tax o toll fee sa infrastrukturang ito na walang kawala at walang alternatibo. Upang tunay na maunawaan ang lalim ng kapangyarihang ito, tingnan natin ang mismong smartphone na hawak mo ngayon. Nasaan ka man sa mundo, hawak ng Apple at Google ang 99% ng global mobile operating system market. Sila ang walang kalabang kumokontrol sa lagusan, naniningil ngang 15 hanggang 30% komisyon o buwis sa bawat digital na transaksyon, app download at subscription. Ang modelong ito, nege, pagiging gatekeeper, ay nagpasok sa kanila, nege, trilyon-trilyong dolyar sa buong panahon, nege, mobile, internet. Ngunit ang panahong iyon ay unti-unti nang lumilipas at nagiging luma, at isang mas malaki, mas malawak, at mas pisikal na revolusyon ang paparating kung saan ang SpaceX ang nagbabalak na maging nag-isang gatekeeper ng buong pisikal na mundo. Tayo ngayon ay nakatayo sa mismong bingit ng isang bagong panahon, ang panahon ng Physical Artificial Intelligence o Physical AI. Hindi na lang ito tungkol sa mga chatbot sa computer. Pinag-usapan natin dito ang level 4 autonomous trucks na bumibiyahe ng mag-isa sa mga madilim na highway, mga smart cargo ships na walang tripulante na tumatawid sa malawak na karagatang Pasipiko, at mga humanoid robot na nag-operate sa mga komplikadong pabrika. Upang gumana ng ligtas ng walang nakamamatay na aksidente, ang mga makinang ito ay nangangailangan ng data transfer rate na abot sa gigabits per second at latency na mababa pa sa 20 milliseconds sa kahit saan mang panig ng mundo, mula sa disyerto hanggang sa gitna ng karagatan. Hindi ito isang luho. Ito ay isang pangunahing pangangailangan upang mabuhay ang bagong ekonomiya. Narito ang malaking problema. Ang mga makinang ito ng physical AI, tulad ng mga autonomous vehicles na magiging bahagi ng ating araw-araw na buhay,
ay hindi makakasurvive sa ordinaryong internet connection na mayroon tayo ngayon. Mangangailangan ang bawat isang makina ngang humigit kumulang 4 na terabytes ng data bawat solong araw upang gumana ng ligtas at epektibo. Subalit, ang ating kasalukuyang infrastruktura ay may isang nakamamatay na kahinaan. Ang makasalukuyang cell towers at terrestrial networks ay sumasaklaw lamang sa halos 15% ang buong ibabaw ng mundo. Ang natitirang 85% ay mga dead zones. Dito magsisimula ang tunay na laro nga kapangyarihan. Kung sino ang makakapagbigay nga koneksyon sa mga dead zones na ito ay siya ring makokontrol sa kinabukasan ng global automation. Upang mas lalong maintindihan ang panganib, kailangan nating suriin ang ilalim ng karagatan. Sa kasalukuyan, 99% ng pandaigdigang internet traffic ay dumadaan sa mahigit 1.4 milyong kilometro ng submarine fiber optic cable na nakalatag sa sahig ng dagat. Ang mga kabel at cell tower na ito ay nakapirmi, mabigat, hindi gumagala at labis na vulnerable sa mga pisikal na sakuna. Sila ang maugat ng ating digital na ekonomiya, ngunit sila ay nakalantat sa napakaraming banta. Isang aksidente sa ilalim ng dagat, tulad ng pagkalatkat ng angklangang barko, o isang natural na kalamidad ay maaring magparalisa sa buong sistemang transportasyon at komunikasyon, ang isang buong rehiyon, salub ang isang iglap, ang pag-asa lamang sa infrastrukturang nakabatay sa lupa ay $1 bilyong na sugal na ayaw tayaan ng mga tech giants. Saksi tayo rito ng paulit-ulit sa kasaysayan at ang mga epekto ay laging mapangwasak. Noong taong 2006, isang malakas na 7.1 magnitude na lindol sa Taiwan ang pumutol sa maraming submarine cables na nagpabagsak sa internet ng maraming bansa sa buong Asya ng ilang linggo. Dito mismo sa Pilipinas, ang mapaminsalang bagyong Odette noong 2021 ay nag-iwan ng bilyon-bilyong pisong pinsala sa telekomunikasyon na tumagal ng buwan bago maayos. Kapag bumagsak ang linya ng komunikasyon, ang mga AI system at smart cities ay titigil sa pagana. Sa isang pandaigdigang ekonomiya kung saan ang mga internet outage ay nakakahalaga ng nasa $40 bilyong taon-taon, ang pagkawalang koneksyon ay katumbas ngang pahinto ngang mismong sibilisasyon. Paano natin malulutas ang kahinaang ito na likas sa ating pisikal na heografiya? Dito eksaktong pumapasok ang solusyon mula sa kalawakan. Ang Starlink ay hindi lumitaw upang simpleng makipagkumpetensya sa mga lokal na kumpanya ng telekomunikasyon para sa mga residential customer. Lumitaw ito upang umangat bilang isang global infrastructure na nangingibabaw sa lahat. Sa pamamagitan nga, paglalagay nga, mga satellite sa low Earth orbit sa taas na 550 kilometro, nabubura ang lahat ng pisikal na limitasyon sa lupa. Walang hadlang sa heografiya, walang bundok na masyadong mataas, at walang natural na sakuna sa lupa ang makakasira sa network na ito. Ang SpaceX ay nagtatayo nag-iisa at eksklusibong tollgate sa mismong pintuan ng data sa kalangitan. Sa paktayan ni Morgan Stanley, naabot sa $1 trilyong ang space economy pagsapit ni ikibingkirk. Sila ang nagiging pangunahing tagapagbigay ni buhay. Ngunit ang tunay na halaga at nakapangingilabot na potensyal nito ay sumasabok lamang kapag naunawaan natin ang perpektong pagsasama-sama ng mga teknolohiya. Hindi natin maaring suriin ang SpaceX, na may valuation na halos $2 bilyong bilang isang nakahiwalay na kumpanya. Makikita natin ang mas malaki at mas madilim na larawan kung paano pinagsasama ni Elon Musk ang platform na X na binili ng $44 na bilyong at ang kumpanya ng artificial intelligence na XAI na may valuation na $24 na bilyong sa isang malawak na ekosistema. Ito ay hindi lamang grupo nga negosyo ang isang bilyonaryo. Ito ay isang pinagsama-samang makinarya na maingat na idinisenyo upang dominahin ang paglikha, pamamahagi at pagproseso ang impormasyon sa buong mundo. Tingnan natin ang walang katapusang loopcam data na ito. Una, ang platform na X na dating Twitter ay gumaganap bilang mismong nervous system o sistemang nerbiyos ang sangkatauhan. Kinokolekta nito sa real-time ang sentiment, balita, galit, tuwa at mga uso mula
Sa mahigit 500 milyong buwan ng aktibong gumagamit sa buong mundo, bawat solong araw, humigit kumulang 500 milyong post ang nabubuo. Ang mga ito ay hindi lang simpleng mensahe, ito ay mga data na malinaw na nagpapakita kung paano nag-isip at kumikilos ang sibilisasyon sa anumang sandali. Ito ang isa sa pinakamalaking imbakan ng human psychology at real-time text data na umiiral ngayon na direktang at walang patit na ginagamit upang sanayin ang kanilang sariling AI model na nangangalang Grok. Pangalawa, papasok ang Starlink bilang circulatory system o sistemang sirkulatoryo ng buong planetang ito. Mula sa halos 6,000 satellite na kasalukuyang umikot sa Earth araw at gabi, nakakalap itong napakatumpak na impormasyon tungkol sa pagpoposisyon, pagbabagong panahon at mga pattern ng pisikal na paggalaw, lahat ng data sa ibabaw mundo. Ang Starlink ang nagiging nag-isang mata at tainga na nagmo-monitor sa pandaigdigang internet traffic flow sa bawat millisecond. Ang nakakatakot na bahagi ay ang pagsasanib nito. Ang pagsasamangan data mula sa isip ng tao sa pamamagitan nga X at data mula sa pisikal na mundo sa pamamagitan ng Starlink ay lumilihang isang walang katulad na database na nakakaalam, nakakakita, at nakakaramdam ng lahat ng nangyayari sa lupa. At sa pinakasentro na lahat napakalaking operasyong ito ay ang XAI na nagsisilbing Central Processing Unit o ang mismong utak ng buong makinarya. Kinukuha nga AI na ito ang napakalaking daming ng data mula sa X at Starlink upang sanayin ang sarili nitong nga supercomputer tulad ng nakakapangilabot na Colossus cluster na pinapatakbo ngang 100,000 NVIDIA H100 GPUs. Ang XAI ay hindi na kailangang umasa sa lumang paraan ng web scraping sa internet. Mayroon itong sariling eksklusibo at pribadong pipeline ng data na patuloy na umaagos sa real-time ng walang sagabal. Ang kakayahang magproseso ng 500 milyong text posts araw-araw mula sa X at pandaigdigang telemetry data mula sa Starlink ay nagbibigay sa XAI ang isang pananaw at bilis na hindi kailanman maabot ng anumang kakumpetensya sa merkado. Ang estratehiyang ito ay hindi lang matalino. Ito ay lumilihang isang napakalaki at hindi matibak na bentahe sa pananalapi. Habang ang ibang mga sikat na AI startup tulad ng OpenAI ay tinatayang nagsusuno ng humigit kumulang $7 bilyong taon-taon para lang sa compute at server costs nila, ang SAI ay sinusuportahan ng isang makinaryang likas na kumikita. Sila ay tahimik na pinopondohan ng tinatayang $6.6 bilyong na inaasahang taunang kita ng Starlink ngayong 2024 na nagmumula sa mahigit 3 milyong aktibong subscribers sa buong mundo. Ito ay isang perpektong modelo ng cross-subsidization. Ang walang kalabang monopolyo sa infrastruktura sa kalawakan ang direktang nagpopondo sa pag-develop ng pinakamalakas na AI na walang anumang pangamba sa pagkabangkarote. Ngunit ang tunay na kaganapan na nagtulak sa geopolitikal na kapangyarihan ng SpaceX tungo sa $1 trilyon na direksyon ay hindi nangyari sa mga boardroom nega Wall Street. Naganap ito sa madugo at maalikabok na larangan ng digmaan ng Ukraine noong Pebrero 2022. Sa unang araw pa lamang ng malawakang pagsalakay, nang ang mga tradisyonal na satellite communication ng bansa ay maparalisa ng mga cyber attack, ang Starlink ang naging nag-iisang pangunahing linya ng komunikasyon na nagligtas sa buong military command system nila. Ang teknolohiya ay hindi lamang sinubukan para sa komersyo at paglalaro. Ito ay agarang naging gulugot ng militar na sumusuporta sa libu-libong drone operations, artillery strikes, at troop coordinations sa ilalim ng pinakamatinding pag-atake ng kalaban. Ayon sa mahigpit na doktrina ng modernong digmaan, ang nga ground-based communication nodes, kahit nakakahalaga pa itong bilyon-bilyong dolyar, ay labis na vulnerable. Maaari silang madaling madisable sa pamamagitan ng precision airstrikes o advanced cyber warfare tulad ng ginamit na acid rain malware na sumira sa Viasat Kaasat network sa isang iglap. Sa isang high-tech na labanan ngayon, ang pagkabulag sa impormasyon ang kawalan ng kakayahang magpadala ng utos at tumanggap ng signal ay katumbas ng mabilis at tiyak na pagkatalo. Ang malumang depensa sa infrastruktura ay napatunayang walang laban sa mga makabagong banta at mabilis na pag-atake ng electronic warfare o EW
na bumubura sa mga signal ngang radyo. Subalit, ang satellite constellation ng Starlink ay nakpakita ng isang katotohanan na lubos na nakpabago sa pananaw ng lahat ng mga eksperto sa militar. Ang sistemang ito ay halos imposibleng mapuksa ang nga tradisyonal na anti-satellite o ASAT weapons. Dahil ito ay binubuo ng isang malawak na mesh network na may higit sa 5,500 maliliit na satellite na magkakaugnay sa pamamagitan ng laser crosslink sa low Earth orbit. Ang pagpapabagsak na 10 o kahit 100 satellite ay walang anumang epekto sa kabuuan ng network. Ang sistema ay may pambihirang kakayahang mag-self-heal at mabilis na punan ang anumang nawalang signal sa pamamagitan ng pagre-route ng data. Ang mataas na redundancy na ito ay nagbigay ng isang walang katulad na taktikal na bentahe na tuluyang nagpabago sa kalikasan ng modernong pakikidigma. Dahil sa ipinakitang lakas na ito, sa paningin ng Pentagon at iba pang pandaigdigang superpower, tuluyan nang nabura ang pagkakakilanlan ng SpaceX bilang isang simpleng pribadong internet provider lamang. Sila ay agad na kinilala bilang pinakamahalagang infrastruktura para sa pambansang seguridad at kaligtasan na humantong sa mabilis na pagkakabuo ang Starshield program, isang espesyal, lihim at hiwalay na network na idinisenyo partikular para sa US Department of Defense. Ang napakataas na pagpapahalaga sa kumpanya ay hindi na lamang nakabatay sa multiple ngang isang tech company. Ito ay naging isang napakahalagang security premium para sa pagtatanggol at kaligtasan ng mga bansa. Ang pakontrol sa data network sa kalawakan ay katumbas na ngayon ng pakontrol sa mga mismong pisikal na hangganan ng isang sobranong estado. Ngayon, ang malaking palaisipan sa likod ng napakalaking pagpapahalaga ng Wall Street na akala ng marami ay isang scam ay mayroon ng ganap, malinaw, at lohikal na paliwanag na sasampal sa ating lahat. Ang $175 trilyong na halaga ng kumpanya ay hindi nakmula sa simpleng pagbibilang kung ilang piraso ng bakal na roket ang kanilang naibenta o kung ilang kilo ng kargamento ang kanilang nadala sa orbit na parang naktitimbang lang sa palengke. Ang nakakalulang halagang ito ay direktang nakmumula sa pagbuong isang monopolistikong istruktura na nakpapamahagi at kumokontrol sa mismong karapatan ng buong sangkatauhan na kumonekta at makipag-usap na hawak nila ng mahigpit sa lig. Ang kumpanya ay nakmamay-ari na ngayon ng pinakamahalagang real estate sa kalawakan na nagdidikta kung paano dadaloy ang impormasyon sa buong mundo sa mga susunod na henerasyon na wala pang kamalay-malay. Ang proseso ngang paghahanda para sa IPO ng SpaceX ay hindi dapat ituring bilang isang pangkaraniwang kaganapan sa pananalapi na babasahin mo lang sa business section ng diaryo. Ito ay isang matapang at malinaw na pagpapahayag ng isang bagong kaayusan ng kapangyarihan sa mundo. Papasok tayo sa isang panahon kung saan ang bawat device, mula sa pinakasimpleng smartwatch sa iyong pulso hanggang sa mga supercargo ship, ay mahigpit na nakatali sa iisang operating system na tahimik na umiikot sa orbit. Habang tinatapos natin ang pagsusuring ito sa dunong fact, isang tanong ang dapat nating pag-isipan. Kapag ang buong ekonomiya ay pinapatakbo ngang isang higanteng utak sa kalawakan, tayo ba ay masayang pumapasok sa isang perpektong utopiya ngang superkoneksyon? O tayo ba ay kusang loop na nagsusuko ngang mismong switch ng kontrol ng ating sibilisasyon sa kamay ng isang korporasyon? Mag-isip ng mabuti bago ka muling kumonekta.